Mga boss, gusto nyo ba matawa ngayong umaga? O eto, si Kibuloy. Platform government. Akala ko hindi tutuloy eh. No? Eh matigas talaga ang mga mukha, mga kababayan. O yan, yung kampo ni Kibuloy. Although, alam nyo naman po, karapatan din nila yan. Ano? Kahit na po, busy si Kibuloy doon sa Oblo, nakuha pang tumakbo bilang akala ko ba masama ang pakiramdam nitong si Kibuloy kaya nagpapa-house arrest, kaya nagpapa-hospital arrest. Bakit gusto pang magdagdag ng stress sa katawan niya? Tumatakbo mga kababayan, 265 viewers, tumatakbo senador. Ano po sa tingin ninyo ang gagawin ni Kibuloy sa Senado, mga kababayan? Magiging siguro inisip niya, no, wala na, freeze na lahat ng account ko, hindi na gumagana yung mga OTAP supporters, at hindi na din gumagana yung mga nagtitinda ng OTAP. Nako, mag-senador na lang kaya ako, at least may sweldo kahit nasa Oblo ako. Siguro yun yung iniisip ni Kibuloy. Pero para maging patas tayo sa kampo ni Kibuloy, ayan, pakinggan natin yung mambabatas na nag-file para kay Kibuloy, no? Para sa kanyang certificate of candidacy, mga bossing. Ready na kayong matawa? Kung ready na kayong matawa, umpisahan na natin to. Sabi ni Jeffrey Sanchez, gagawa siya ng batas. Lahat ng babae, kanya lang. Ay, suga pa kapag kaganyan, ano? Game! Part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Wait lang, ano daw? Part ng solusyon ng ating bansa, si Kibuloy? Part ng solusyon ng ating bansa. Eto lang ilang buwan naging problema ng ating bansa si Kibuloy, mga kababayan. Yung pagtatago niya lang Napakadaming pinasweldo ng PNP para lang pa sa paghuli ni Kibuloy. Di ba problema ng bayan yun? Dagdag gastos pa, kung sumuko na lang tapos agad. Di ho ba? Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating. Di dapat nagpastor na lang siya kung dahil sa Diyos naman pala. Pangalawa, Pilipinas. Di ba? Sabi ni Sir Archie Beroya, gagawin talaga lahat ni Kibuloy para makalusot sa kaso niya. Di ba siya may-ari ng sanlibutan? Ang tanong, sir, kung yung selda niya ba, may doorknob na diamante din o regular na bakal lang, at ang may hawak ng susi pulis para hindi siya makalabas. Mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. Baka magpatayo ito, mga kababayan, ng OTAP Center o Masahihan Center at kung ano-ano pang center. Baka yun ang ipatayo ni Kibuloy. Wag nyo nga kami pinaglololoko dyan. And ang priority po niya, number one, is yung religion. Masahihan. Ang priority ay yung masahihan. Hindi, mga kababayan. Ang priority nito, mga bossing, no? Nakikita ko, makalaya. Mailusot yung kanyang sarili. Kagaya nung sinabi ni Sir Archie Beroya. Yun ang priority nitong mga ito kung bakit tumakbo bilang senador. Sabi ni Romeo Pavila, ipadala na yan sa Amerika. Doon, wala siyang special treatment. Ay, correct. Religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, mas iboboto namin si Willie Ong, no? Si Dr. Willie Ong. Kasi, mga kababayan, si Dr. Willie Ong, halata natin no? Actually, na siya, gumagaling na ho siya, mga kababayan. At tama yung sinabi na within November, December, makakapag-ikot na siya, mga kababayan. Kung nandyan lang ako sa Pilipinas, magbo-volunteer ako.
Magbo-volunteer ako sumama kay Doc Willie Ong. Kasi halata naman natin mga bossing na yung tao talagang talagang gustong makatulong doon sa mga kababayan nating maralita. Nandoon yung alam nyo po, ang iniisip ko, yung pagsubok na yon ibinigay po kay Doc Willie Ong ng ating Panginoon Diyos. Bakit ho? Para talagang ma-realize niya na, tingnan mo yung mga kababayan mo. Ikaw, may pera ka. Kaya mong pumunta ng Singapore. Kaya mong bumili ng mga mamahaling mga gamot. Pero yung mga kababayan mo, hindi. Tumakbo ka. Tumakbo ka upang sa ganon, makapag-isip ka, makagawa ka ng batas na makatutulong doon sa mga maralita, no? Na maiisip nila, etong sakit ko na to, pangmayaman. Ibig sabihin, hindi na ako gagaling. No? Hindi nila maiisip yun. Na maiisip nila, kahit pangmayaman tong sakit ko, meron din palang tutulong sa akin. Nandiyan ang gobyerno ng Pilipinas. May batas para sa amin na matulungan kami. Kay Kibuloy, alam naman namin Alam natin mga kababayan kung ano lang po yung gustong mangyari nitong sila Kibuloy. Makalaya lang po. Yun ang priority nitong mga ito. Kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Sabi nyo lang yan. Sabi ni Alicia Tabalon, amazing. Only in the Philippines. Dapat bitay na ngayon. Tatakbo pa. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino. May balita nga di ba? Yung sa likod parte ng KOJC parang di umano merong inagawan pa ng mga kalupaan. Itatopic natin yan sa mga susunod na vlog. May ganun pang balita nga, di ba? Senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Kibuloy. Hindi, kapag kayong lalapitan nyo naman po, papasok lang kayo doon sa Oblo, doon nyo lalapitan si Kibuloy. Sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. Nakakatakot yan. BMB, Aeromed, shoutout po sa iyo. Ma'am, sir. Nakakatakot ho yan, mga kababayan. Baka mamaya yung sa eskwelahan ni Kibuloy, puro above lang po. Puro mga babae lang. Sabi nila, ano ba yan? Children's Joy Foundation. Tapos makita mo yung mga estudyante, puro babae lang. Sabi ko, di dapat Girls Foundation yun, di ba? Girls Joy Foundation. Hindi hindi yung Children's Joy. Kapag sinabi yung Children's Joy, mga kababayan, halo-halo po yan, lalaki, babae. Rebecca Lagmay, shoutout po sa inyo. Erica Double Heart, mapagmahal. Watching from Tokyo, Japan. And zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Lagi nila pinagmamalaki yung KOJC na yun. Exhibit number 1, KOJC. Natural, lahat punta kay Kibuloy yung pera. Di ba? Patayo siya dito, patayo siya dyan. Tinda kayong otap dyan. Pumunta kayo ng ibang bansa. Ang tas nyo, magtinda ng otap. Tapos, punta kay Kibuloy? Ipapatayo niya nga naman. Ng kingdom niya. Di ba? Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya. Wag na! Sa inyo na lang yun. Okay na kami. Diyos ko po. Baka kung ano pa mangyari sa Pilipinas. Baka sumama pa yung mga ugali namin. Di ba? Nakita natin, habang gustong arestuhin, habang hinahagilap po si Kibuloy, mga kababayan, doon sa KOJC, nakita nyo naman po yung mga ugali nila. Binuhusan ng mga mabahong likido, yung mga kapulisan natin. Sila yung bumubuntal sa kapulisan natin. Baka mabaliktad pa.
Baka pag si Kibuloy na ang senador natin, mga kababayan, tayo na yung kakapkap dun sa mga kapulisan. Oh, ayaw natin ng ganun. Gusto natin nung ayos, no? Yung mga kapulisan ang nagpapanatili ng kapayapaan, sila dapat yung nakapokus sa mamamayang sa kanila iba baliktad kilab po sa kanila no? Baliktad sa kanila Sila yung kumakapkap sa mga kapulisan. Kayo na lang diyan. Huwag niyo na kaming idamay. Di ba? Sabi ni Sir Archie Beroya, walang konsensya ang pastor nila. After ng ginawang pang-aabuso, delikado pag nakalaya na at acquitted na yan. Tingin mo, sir, makakalaya? Pagkatapos niyan, sir, pagkatapos ng sa Pilipinas, lipat naman niya sa Estados Unidos. Ako, naniniwala ako dyan. Naniniwala. Bakit? Mismong Department of Justice na po ang nagsabi, no? Rekta. Kumbaga, sabi ng Department of Justice na sila na nga yung nag-iintay doon sa sulat ng Estados Unidos Nahihilingin na padala si Kibuloy sa Amerika Hindi naman po sila makakatanggi dahil may pag-uusap po ang Pilipinas at Estados Unidos. Di ho ba? Sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP. Uy, IP daw! Parang ang pakinig ko, ang narinig ko doon sa mga nakaraang balita, ang issue yung mga IP daw inagawan ng mga ng kalupaan. Narinig ko lang yun, tapos ngayon sasabihin nyo para sa IP. Tourism and Transport Group. Thank you and good afternoon. Transport Group, galit nga sa inyo dyan sa Davao. Kasi hinarangan nyo yung kalsada nung kayo ay nagrarally doon. Anyway, mga kababayan, sabi ni Rodel Carillo, mapera si Abuloy, tol. Buhay na, buhay din sa oblo, pero bawas sa luho niya.